Tapos nagbait yung amo ko, mabait pala yung amo ko. Ang ano nga pala doon, alam mo, hinihiram ako ng anak niya. Minsan nililinisan kong bahay, anim. Pang-anim. Una muna yung amo ko. Minsan sabay-sabay akong hiniram. 5 yan sila. Pero alam mo, hinahayaan ko lang, okay lang yun, hindi talaga. Pagdating naman, pag summer nga pala, doon kayo sa village, malapit sa Ria. Pag ano kami, pag winter, umuwi kami sa Lebanon. Kasi may ano kasi sila, bakasyonan. Pumupunta kami doon. Alam mo ba doon, sa village, naggugupit, may ano sila, grapes, kalahating hektar. Naggugupit ako ng grapes, yung mga kahoy, binibilad ko, tapos binabali ko kasi ginagamit namin yun. Pag nag-ano kami, yung mag-barbecue ba, yun ang ginagamit namin. At saka, kumukuha ako ng bato, nilalagay ko sa sako, nilalagay ko sa tabi-tabi. Yun ang utos ng amo ko. Pero may gloves ako, may butas ako. Pero alam mo yung utos ng amo, sinunod ko lang talaga. Alam mo, tag-isang sako yun, inihila ko. Hinayaan ko lang. Pero never ako nagreklamo, bakit? Kasi hindi naman ang pinunta ko doon trabaho, hindi naman reklamo. At saka kung kaya naman nating gawin, huwag tayong magreklamo. At saka walang cellphone, sulat-sulat pa lang. Pero alam mo, nakasurvive ako. Salamat din talaga sa Panginoon. Basta importante lang talaga masipag ka. Huwag kang magreklamo kung kaya mo namang gawin. Kaysa ngayon, after noon, di naka 3 years and 3 months. Gusto pa sana ako ng amo ko, pa-extendin ako ng palagi akong minumura ng amo ko, minumura ng Arabic, kinayaan ko hanggat matagal, nagbait din pala siya. Tapos ngayon, pauwi na ako, pa-extendin na naman sana ako ng 1 year. Sabi ko, hindi na kasi namimiss ko yung anak ko. Alam mo ba, ang sahod ko pa lang dati, 8,000 pa lang. $150. Marami na yung dati, marami ka nang mabili. Ngayon, konti lang yun. Tapos ngayon, buti na lang, nakabili ako ng 5 sing-sing, kwintas, saka ikaw. Alam mo bang pera ko? Sabi pa ng amo ko, ba't ka padala ng pera? Sabi na Aisa, uuwi ka sa Pinas, wala kang pasalubong ng anak ko. Kasi, alam nyo guys, sa sobrang mahal mo yung asawa mo, tiwala, padala ako ng pera sa buwan-buwan. Yun pala, ginagastos na sa babae, sa uyab niya. Hayaan ko na lang. Hanggat 3 years and 3 months nadala kong pera, 24,000. Dati, 24,000, malaki na yun. Yun lang yung dala ko. Pag dating ko, wala na akong perang pamasahe. Sinundo nila ako doon sa Pulyok ng Cotabato. Sakay sila ng jeep. Alam mo, pagdating ng Kabakan, kasi Kabakan kami, wala na akong pera. Bumaba talaga ako sa Kabakan. Tapos ngayon, bumaba ako sa Kabakan, tapos sabi ko sa jeep, yung jeep na yung papunta ng Kinapan, sabi ko, magantay muna kayo dito at magsanla ako ng singsin. Nagsanla ako ng singsin, yun ang bayad ko. Kung wala yun, ako, paano na lang. Tapos yun, sinanla ko lahat yun. Yun, kaya nagkabili ako ng gamit. Pero nakabili din naman ako ng bahay, maliit. Yun din ang nabili ko. Yun lang ang napundar ko. Sus, ngayon, eto na naman. Buti na lang may singsin, sinanla ko yun, nakabili pa ako ng mga nakabili ako ng mga gamit sa bahay. After noon, naghirap na naman kami. Kasi yung asawa ko, hindi ba marunong maghanap buhay? Hindi kagaya sa ibang lalaki na mahiling magdiskarte pag wala makain yung mga anak nila. Sabi ng asawa ko, hindi, inayaan ko na lang. Kaya siguro inabuso niya ako ng sobra kasi inabuso niya ako ng sobra kasi sobrang bait ko. So ngayon, ayun,